Nabili na ang dalawa pa sa mga luxury vehicle ng mag-asawang Diskaya na ipinasubasta ng Bureau of Customs. Para naman sa mga hindi pa nabiling unit, pinag-aaralan na raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang. Nakatutok si Oscar Oida. We have an outright winner. Congratulations, RCME Metal Products. Sa ikalawang public auction ng mga sasakyan ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Bureau of Customs, nabili na ang Toyota Tundra na nakuha ng sole bidder sa halagang 3,480,000 pesos. Pati ang isang Toyota Sequoia na nabili na sa halagang 6 na milyong piso. Congratulations to our winning bidder. Kabilang ang mga sakyang yan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa mga Diskaya na iniuugnay sa anomalya sa flood control projects. Sa mga sasakyang yan, 7 ang pinasubasta. Bukod sa Tundra at Sequoia na nabili ngayong araw, nauna nang nasubasta ang isang Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Pati na 2 Mercedes-Benz na mga SUV na nakuha sa halagang tigmahigit 15 million pesos. Pero hindi pa rin nabibili ang 2 pinakamahal na unit, ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Dating nasa mahigit 45 million pesos ang floor price o pinakamababang tatanggaping bid para sa Rolls-Royce Cullinan. Ito yung sasakyang sinabi noon ni Sara Diskaya na binili niya dahil nagustuhan daw niya ang libreng payong na kasama nito. Pero kahit binaba sa mahigit 36 million ang floor price sa ikalawang bidding, wala pa rin kumuha nito. Ang Bentley Bentayga naman hindi rin nabili kahit na binabari ng floor price ito sa mahigit 13 million pesos mula sa mahigit 17 million pesos. We were hoping na nasa 30 million range na yung Rolls-Royce, but unfortunately walang nag-participate. So still, we'll try to maximize revenues that we can generate. Nang tanungin ng ilang bidders kung bakit di sila naging interesado sa 2 nabanggit na luxury vehicle. Yung dalawa, medyo mataas ang presyo eh. Alam mo, hindi naman masyado dito sa atin na gagamit ka ng ganun. Kaya sayang lang yung pera. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng BOC ang kanilang magiging hakbang para sa mga di nabiling luxury cars. Yun nga, nag-auction na tayo, and if it will have 2 failed biddings, we can now accept direct offers. No? Ito na yung negotiated sale option. No? Again, if there will be a direct offer, it will be considered by the commissioner kung acceptable. No? If it is, to my understanding, meron pa rin siyang parang Swiss challenge, parang ipapaalam pa rin natin na meron ng ganitong offer in the hope na baka meron pang mas magandang offer. No? So, pagtitiyak ng BOC na magiging fully transparent ang kanilang mga proseso sa kanilang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.